more responsive to the needs of our stakeholders. At siguro, related to that, ay hindi lang aking legacy ito, pero lahat ng mga board members, we've tried our best to highlight both the regulatory as well as the enabling or empowering mandate of the MTRCB. Dahil yung ating batas, pag babalikan nyo, bagamat ito'y presidential decree, magugulat kayo na ang kanyang pinatutunguhan dapat ay self-regulation. At kailangan ay, ang secret ng self-regulation ay kailangan empowered lahat ng sektor. Halimbawa, empowered po ang ating mga TV producers, ang ating mga movie producers na alam nila kung ano yung mga batas, halimbawa, na umiiral, na wala dati, na kailangan siguro in terms of sensitivity, ay kanila rin pong kailangan bigyan ng pansin. Pero, kailangan rin na sa kanilang pag-self-regulate ay kailangan ay may alam rin or kakayahan yung audience. Kasi kailangan rin yung audience development dahil ang starting position yan always, ang default, is our people in media and entertainment know already their craft. Diba? Yung freedom nila to express themselves. Ika nga ni, kumbaga may joke noon sa isang kampanya, kwento sa amin ni now Congresswoman at dati Governor Vilma Santos at naging mayor ng Lipa. When she ran raw, meron raw parang first for mayor, I think, of Lipa, kalaban niya yata abogado. So, minamaliit yata siya ng some followers ng nasabing kandidato na siya'y artista. At sinabi niya na, sige, ganito na lang. All things being equal, palit tayo. 2 weeks. Ikaw ang mag-artist, yung kandidato niyo ang mag-artista, ako ang maglo-lawyer. Wow. Okay. Mahirap. Oo, pero alam nyo na si Ate B, pwede niyang ganapin yung role. Let's say na pwedeng gawin yon. Ang point dito is that yung artista ay gagaya ng ibang nasa larangan ng sining, ay alam nila yung pag-aartista na. Alam ng writer kung ano yung tamang likha na pwedeng lumipad o hindi lumipad. We start off from that. And therefore, gusto natin na ang ating audience ay empowered, that in the same way na hindi nila agad tatanggapin kung anong form of entertainment na papasok sa kanila, hindi rin sila kumbaga ay yung sa tanggap ng tanggap lang, hindi rin reject ng reject. Dahil malamang ay yung sinasabi nilang rene-reject nila ay pwede naman pala or kailangan na lang may mas malalim na approach tungo doon. Oo, di ba? Halimbawa, isa naming matalinong panonood seminar na ginanap sa Quiapo Church. Ang tanong doon sa parang little quiz among sa mga participants, pwede ba ang yung almost nude ang isang performer pero G ang kanyang rating. Oo, sa TV. Sabi, nako, may magsabi, bastos po yan, di dapat yan. O, ano po ang isa sa mga sister or brother, ano isa sa mga pinakapaborito nyo na palabas? Noon ang binanggit nila ay yung May Bukas Pa, na hindi na po programa ngayon, yung kay si Santina. Oo. Sabi ko, tinanong namin, sino yung kasama ni Santino parating kinakausap niya? Si Bro. Si Bro, ano po yung costume niya, so to speak? Hindi ba halos walang saplot? Diba? Because that's the crucified Christ. So you do not, you have to discern also that not all forms of nudity, so to speak, it is supposed to be titillating. Yan, ibang usapan yan. At yan ang mga isa sa, and then we would like always to be the conduit between audience and the industry, and industry to the audience. That's why, with all due respect, sometimes doon sa, kumbaga ay may sinashout out sa social media and asking to look at these things, there are certain cases where minsan ay mas gusto namin na imbitahan namin sila sa conference kasi mas magandang napapakinggan ng mga producers, ng mga writer, ng mga director, yung kanilang panig, lalo na kung a matter of taste yung pinag-uusapan. Kasi kaysa naman na parang i-condemn na lang natin ang isang palabas na walang hearing. Yes. Sir, meron na ba ka na experience like yung mga producer or director na
parang dinidiktahan kayo na ganito ibigay yung ratings sa pelikula namin o sa I can only speak sa aking sariling sariling karanasan. Meron bang ganyang experience, sir? Actually, nasa batas, to a certain extent, nasa batas yan. Ganito, kailangan pag nag-a-apply ka, sasabihin mo yung wish mo. Yes. Yun. So, nasa batas tayo, no? Rule of law again. Kailangan yung malinaw yung preferred classification. Preferred. At we encourage that because whenever may isang content na dinedevelop, from the moment na may unang pitch, lalapit ako kay Mother Lily or kay Boss Vic o kay Ma'am Malu, ganyan, ito yung gusto ko. Okay. Pero halimbawa si OG gusto niyang palabas tungkol sa mga lumalakbay sa kalawakan, mga space o ganyan, di ba? Siya yung bagong creature. Yan ay tawag diyan ay common stock o CNFE sa maraming kasi mga common stock or CNFE. French yun na CNFE o sin affair kung isipin sin affair kung ating literal na susulat. Yan ay both an artistic as well as a legal term na sa entertainment law, kumbaga yan ay pwedeng hindi pa yan yung likha na entitled to protection. Kasi may Star Wars, may Flash Gordon, panahon mo Flash Gordon, Battlestar Galactica kasama kila Miss F. Pero meron na rin tayong Star Trek na bago. Pero yung the next part, yung content na dinedevelop which makes it unique. Yan. And therefore, sa pag-develop niyan, gusto ko na eto may mga konting action. How far yung action? Hanggang PG. Okay, yung action ko. Kaya lang, baka gusto kong ipakita na may creature na lumalabas minsan yung mga kakain siya ng ibang mga kapwa creature. Baka sobrang graphic, iakyat natin sa R13. Pero nag-meeting kayo sa sa inyong opisina kasama producer. Nako, kailangan ko mabawing investment ko. Bawasan ng creature. Okay, ganyan. So, with that, yung who creates the ratings, even an X, it is the creator of the work. Wow. Yan, ganon. Maliwanag. And therefore, when they come to us, may preferred rating, and then dun lang, nagkakaroon ng talastasan, then the board members come up with a rating. Now, if, let us say, na hindi nag-agree, hindi nagkatugma, they will still give the rating. Normally they are heard, yung ating mga applicants, and then afterwards maraming choices. You can have a new version, you can have a second review, and in fact ito nakakatawa, meron isang dating nagpa-review R18 tapos as is. Kumbaga, no, kasi hindi naman kami nagka-cut ang nagka-cut yung or nag-amend ng work. Mas maganda pakinggan ina-amend yung work yung applicant. Okay. So, you do the math sabi R18 or R16 because of these elements. You want a PG rating, you do the math. Yun yung mga yung elements na yun ay yung babawasan mo. Ang nangyari is the director was super happy kasi we appreciate also the integrity of the work, etc. Kaso the producer was not so happy. Ganyan. Sabi, Direk, bakit naman ganyan yung ako nag-referee ako. Yun ang sana inisip mo yung kailangan mas malawak na audience, no? And then so ang solusyon diyan is pwede kayong magpalabas sa isang relatively new rule ng MTRCB, R18, R16, even R13, all at the same time, same movie, ilagay nyo lang sa publicity material ninyo na yon yung particular na rating. Subject to independent review, pero iwalay-iwalay, pero pwede yan para lang ma-empower ang ating industriya. Chairman, gusto ko lang din punta ng yan. May nangyari na po ba o na-expression na
inaway kayo ng producer at ng director dahil sa binigay niyong rating sa kanila? Wala akong na ganyang klaseng karanasan dahil yan naman ay naipapaliwanag, no? And in fact, ganito, kapag may rating na binibigay, whether sa full length o sa trailer. By the way, sa trailer, magandang i-emphasize na ang trailer, ngayon may innovation tayo. Pwede magkaroon ng PG trailer. Dati wala. Dati. Oo. Ang pinag-isipan natin ngayon ay kung pwedeng magkaroon ng R rating sa trailer so that lalong pwedeng pagkakataon upang i-advertise ang isang pelikula sa kanyang unique selling proposition. Pero yung kanyang mga elemento ay certainly might not be appropriate for some pages. Okay. Now, that being the case, the trailer is different, di ba? Because hindi mo pwedeng ipaliwanag dun yung buong pelikula. Correct. Okay. Yan, Chairman, babalikan natin sila, ha? Oo. Babalikan natin mga daming tanong dito, talagang pinuputak-tipo tayo ng mga maraming tanong. Ang oras, 3:44 na po ng hapon. Kahit ano ba? Yes, sir. Ang mga CCTV monitor na ito ang nagsisilbing mata ng Quezon City. Tumatakbo ang mga kababayan nating drug users na gustong magbagong buhay. Dumating sa bansa si U.S. Secretary of State John Kerry Para lamang maharang ang tagkang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Trending sa social media ang isang napakalakas na buhawi. Gaano pa kadami ang mapapatay? Bukasan na ang mga akto ng terorismo ng Abu Sayyaf. May bahagi ng Malate, Maynila kung saan napatay yung pusher matapos na manlaban. Maging maingat, mapagmatsyag at kalmado. Showbiz! Wow! It's Showbiz! Wow! It's Showbiz! Miss F! Wow! It's Showbiz! Ayan, we're back again sa Wow, It's Showbiz. Siyempre, kasama pa rin natin, OG Ignacio at siyempre ang ating special guest, Chairman Eugenio Toto Villarreal. Good afternoon again, Chairman. Noon, Miss F, good afternoon, OG, yung sinasabi ko nga nung doon sa mga malalalim. Tayo, kasi malalalim yung mga question, may addendum eh. Oo, may addendum na. Kaya pinasukan mo na ano yung kanina, yung scene, Senefe. Diba? Meron tayong napupulot na. Natcha-challenge ako sa kay OG eh. Oo. Sabihin ng Senefe ay scene affair. Yun ang yung pero ang totoo ang meaning nun ay common stock, kumbaga gas-gas na. And therefore, kasi may paper po tayong ginawa na sa Ateneo Law Journal na pag sa Law Journal po kasi, huwag kayong magugulat na nalalagay yan sa library ng Yale at ng Harvard at prinisenta rin po yata sa klase sa New York University ni Direk Carlito Sigon Reyna. Kumuha po tayo ng paper pa nga tungkol dyan sa common stock at ang feature po natin ay yung school bukol, the reunion. Ay, oo. Siyempre sila Tito Vic and Oo, Shelby. kasi ang mga opening scene doon, si Vic Ongasis na character, siya po ay mukhang Indiana Jones.
So ang legal question, pwede ba hong promotesta yung manilikan ng Indiana Jones, no? Well, ang rendering naman nila kung hindi talagang rip-off ay yung pag isang adventurer na gaya niya na medyo ay scholar, etc., nakikipaglaban sa mga natives, yan ay gasgas na. Oo, hindi, walang merong right per se doon sa topic or tema na yon. Kaya meron rin tayong si Alan Quatermain